Masayang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kababayan nating OFW. Magbunyi tayong lahat, mga kababayan. Meron po akong good news sa inyo. Napakaingay na po ngayon sa social media. Lahat ng mga kaibigan nating kilalang mga DDS ay nagbubunyi po, mga kababayan, dahil di umano dito sa nalalapit na po na paglaya ng ating Tatay Digong. Ha? Ayon po kay Atty. Kaufman, mga kababayan, 1 hanggang 2 linggo na lamang di umano ilalabas ng ating Tatay Digong sa ICC. O eto po ang mga video, mga kababayan, patunay na napakarami na po nating mga kababayan na nagbubunyi na po dahil sa napakalapit na lamang po na paglaya ng ating Tatay Digong. Dapat lahat tayo, mga kababayan, magsimula na po tayong magbunyi. Kung hindi ako nagkakamali, sa Cebu, mga kababayan, yung mga DDS doon, mga riders, nagsagawa na di umano na isang pagpupulong para magkandak po ulit sila ng unity ride, no? Dahil dito sa balitang ito, natuwa sila. Sa Mindanao, hindi ko lang alam kung meron din silang gagawing ganyan, pero imposibleng wala, lalong-lalo na sa Davao. Magkakaroon po ulit ng mga rides yan, mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, dahil magbubunyi na po ang lahat ng mga Duterte supporter. Paano ito mga galit sa mga Duterte at yung vlogger na nagsasabing magigilit daw siya ng liig niya kapag kalumaya si Tatay Digong? Naloko na. Mukhang mapipilitan yata siya, mga kababayan. O ito na po yung video, panoorin po natin. Request for the interim release of the former President Rodrigo Roa Duterte. What is the expected timeline for the pre-trial chamber to issue its decision? Well, it's customary that the chambers rule on such requests as quickly as possible. So we anticipate within a week or two, we should have a decision. Tagalog po nating mga Bisaya. Update. The defense team did not object the statement of the prosecutor with respect to the interim release application ni Tatay Digong. All the more, ang gobyerno sa Pilipinas wala nag-object. Aron, kulbaan for your wonderfulness. Lord God, thank you so much for giving us the ano. Oh my God, thank you, Lord. Thank you, Lord. Pretty sure hindi tayo babalitan ng mainstream media. Not sure. Tayo na lang mag-ano guys, ba't ako balibo guys? Po, sa mga Tagalog po nating mga kababayan, sana po ipagdasal niyo si PRRD at i-welcome niyo po siya sa pag-uwi niya. Emotional ko but I don't want to cry. Kaya wala pa. Bring him home. Lord, thank you Jesus, thank you God, all glory to God. Yes, exactly. Bring him home. Guys, kapapasok lang po na balita. Yan, Pangulong Duterte or former President Rodrigo Roa Duterte po ay makakalabas na. It's just a matter of time na. This is a good news for everyone. Please share nyo ito, okay? Mabuhay po tayong lahat sa lahat po nagmamahal sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hello guys, mayong buntag. So it's confirmed, no? Na-approve ang release, interim release ni FPRRD. So probably adto siya Japan, nearest countryman from the Philippines. So may pinakaduol nga murag safe sad siya. So while sa ilain sigurong country nga mo dawat ni PRRD, murag ang Japan. So at least okay kayo, no? Na-release gyud. So goodbye The Hague. But kanilang ang ako ang concern gyud. Si BBM pagawa sa statement nga dili daw pwede appeal sa investigasyon si Romualdez, no? Ambot lang unsay rason. Siguro unang rason, iyang igagaw, ikaduhang rason, naidaghang madamay, o ikatulong rason, usa siya sa pinakamadamay, no? So, wato na to kung unsay angay buhaton gyud ana para ma-investigar gyud na si Romualdez. Kana lang, so enjoy ta, nalipay ta karon sa nahitabo nga i-release si PRRD. Daghang salamat.
So ayun na nga, mga kababayan. Ito di o manong kahilingan ng depensa na interim release para sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan, hindi di umano nag-object ang mga prosecutor. At ang gobyerno din po ng Pilipinas, nagsabi din na hindi rin daw na po sila manghihimasok o makikialam kung ano man ang magiging desisyon ng ICC. Sa madaling salita, hindi rin po sila nag-object, mga kababayan, kung sakasakaling mabigyan po ng interim release ang ating Tatay Digong. Patunay, mga kababayan, sa isa sa mga sinabi ni Auntie Claire, ayan po, ang sabi niya rito, mga kababayan, nagbunga naman po yata ang madalas niyang pagbiyahe. Itong si BP Sara ho, ang kanyang pinatutungkulan dito, mga kababayan. So, kung yan ay good news po sa kanila at kung ano po ang magiging desisyon ng ICC, tatanggapin naman po yan ng pamahalaang Marcos Jr. Castro said in a press briefing. Mga kababayan, itong sulat na ito, galing po ito kay Attorney Kopman, mga kababayan. Nakikita nyo po yung merong tinakpan na kulay itim na signature ni Attorney Kopman. Pangalan niya ho yan, mga kababayan. Council for Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Okay na. Okay na. Yun na yun, mga kababayan. Ito pa, isa pa sa iniingay ng ating mga kababayan. Cebu ito, Cebu. Cebu Plus Report. Ayan, breaking news. FPRRD granted interim release. Napakaingay na nga. Napakaingay na, mga kababayan natin. Tuwan-tuwa na sila. Hindi mahirap po itago yan, mga kababayan. Lalong-lalo na matagal na po natin inaasam-asam yan na makalaya na po yung ating Tatay Digong. Napakarami na po natin ginawa ng mga rally, panawagan, para mabigyan na ng interim release yung ating tatay. 200 days na yata ang nakalipas, mga kababayan, mula nung madala si Tatay Digong sa The Hague, Netherlands, at kung ano-ano ng mga rally ang ginawa natin, panawagan para palayain siya. Ngayon lang, mga kababayan, na may nakikita na tayong malaking pag-asa. Tuloy-tuloy lang po tayo sa panalangin, mga kababayan, at mga pagkilos, mga pagtitipon na ang panawagan natin, palayain na ang ating Tatay Digong sa pamamagitan ng mga prayers natin na isinasagawa sa mga rally o sa personal na mga pagdarasal natin para sa ating Tatay Digong. Tuloy-tuloy lang. Huwag po natin titigilan, mga kababayan. At ito na, malaking tsansa na po ito. Malaking pagkakataon na po ito, mga kababayan, na makakauwi na si Tatay Digong. Okay lang siguro kung sa Japan, kasi tulad nung nakaraang video natin, di ba, nasabi ni BP Inday Sara sa mga OFW doon sa Nagoya, Japan, na meron na di umanong isang bansa na handang umampon sa ating Tatay Digong. Di ba? Naghinala tayo nun. Sabi natin, baka sa Japan, kasi naroon si Inday sa Japan. Kumbaga, parang hint na sa atin yun. O nagbigay na siya ng idea kung saang bansa si Tatay Digong mananatili kapag ka naibigay na yung kanyang interim release. Japan nga, yung ating hinala. Walang problema, okay lang yun. Kaya si Hudang nasa Japan, kaya si Hudang sa China, o sa kung ano pa mang bansa, saan man siya dalhin. Mga kababayan, importante, makalabas siya sa ICC Detention Center, mga kababayan. Yan ang pinaka-importante dyan. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa mga panawagan natin. Kung maaari lang, magtipon-tipon ulit tayo sa isang mga malalaking plaza. Lalong-lalo na itong mga riders dyan sa Cebu. Napakagagaling po ninyo, sir, at napakabilis po ninyong magtipon-tipon para sa pagsuporta sa ating dating Pangulong Duterte. At nakita din namin yan na mga ilang beses na kasama
nung pinuntahan nyo ang bahay ni Martin Romualdez. Buti na lang at hindi ninyo sinira. Sana sir, mga taga Cebu na mga riders, magtipon-tipon po ulit tayo. Ano ho, mga kababayan, para sa pagpapalaya na po ng tuluyan sa ating Tatay Digong. Davao City! Yan, tayo naman. Huwag tayong papahuli, mga taga Davao. Gumawa din po tayo ng pagtitipon. Alam namin, solid tayo dyan. Tayo mga Davaoenyo. Solid tayo sa mga panawagan na palayain ang ating Tatay Digong. Kilos, mga taga Davao. Kita-kits tayo dyan kapag meron ng mga mapapag-usapan na pagtitipon para sa ating Tatay Digong para mapabilis lalo. Ganun lang. At wag nang umatras ang mga, wag mabago ang desisyon ng prosecutor, na, teka, sandali, parang mali kami. Ganun ba? Mag-ingay tayo, kalampagin natin sila, mga kababayan. Yan ang kulang na lang. Kalampagin natin isang malakas na sigaw na palayain ang ating Tatay Digong para makabalik na sa ating bansa. Okay? Samantala, mga kababayan, sa pagpapatuloy po sa investigasyon dito sa mga malalang tawag nito, malalang korupsyon na nangyayari sa ating bansa, meron pong isang lumutang na di umano'y isa siya sa mga nagdi-deliver ng mali-malitang cash. No, mga kababayan, di bagay lumantad na po sino nga yun? Si Orly sa Blue Ribbon Committee at inamin niya na isa siya sa mga nagdadala ng mali-malitang kwarta para ihatid kay Saldico at kay Romualdez. May lumutang din ngayon. O eto, basahin ho natin. Delivery ng mali-malitang cash, pinabulaanan. Sino ito? Tignan. Mariing pinabulaanan ng 2 personal assistant ng Ako Bicol Party List ang aligasyon na sila'y sangkot sa umano'y pagdadala ng mga malitang puno ng salapi kaugnay ng investigasyon ng Senado sa kontrobersyal na flood control projects. Mga kababayan, pansinin po natin, sino po ang tawag dito, ang tumutol o nagsasabing hindi totoo? Personal assistant ng Ako Bicol Party List. Ibig sabihin, mga empleyado ito ng Ako Bicol Party List. Swildado. Okay? Iba kasi yung si Gutesa. Hinire lang sila as a private guard dahil nga mga ex-militar sila, ex-marine sila, na marunong sila sa kumbatan, lalo na sa paghawak ng mga baril, at kinakailangan sila para maingatan ang napakamalalaking halaga ng mali-malitang kwarta. Oo, magkaiba yung kanilang sinasabi. Pero kapansin-pansin po dito sa binasa ko, mga kababayan, personal assistant ng Ako Bicol Party List, mga kababayan. So, merong itong kaunting bias. Para sa akin lang, parang meron itong kaunting pagpanig o hindi kaunting, talagang pagpanig po sa Ako Bicol Party List na pinamumunuan niya ni Saldico. Dahil napakarami na po na mga kontraktor ang nag-ingay at idinidiin si Saldico na isa siya sa mga tumatanggap ng napakalalaking halaga ng porsyento o kickback mga kababayan. Sa magkahiwalay na sinumpaang salaysay, itinanggi ni na Mark B. Bonagan at Tagig Mark B. Bonagan ng Tagig at Alan P. Colesio ang pahayag ni Orly Regala
Gutesa na kamakailan ay humarap sa Senate Blue Ribbon Committee. So, pinabulaanan nila mga kababayan. Pinasinungalingan po nila. Sinasabi nilang walang katotohanan. Mga kababayan, bagamat magkaiba po yung kanilang sinasabi, kasi nga, magkaiba ito ng kampo na pinagalingan. Itong personal assistant, maaaring simulat sa pool nung mabuo. Itong Ako Bicol Party List, nariyan yan sila. Pinasisweldo sila. So, nandun yung kanilang loyalty. Di ba? Sa Ako Bicol Party List, maaaring ganun po ang sistema o ang kanilang damdamin, no? Mas mabigat sa kanila at karapat-dapat nilang kampihan talaga at ipagtanggol ang Ako Bicol Party List na pinamumunuan ni Saldico. Pero itong si Orly Gutesa ba yun? Hindi ito empleyado. Hindi ito personal assistant ng tawag nito ng party list na Ako Bicol. Kundi, hinire lang sila para ma-secure yung pera, ma-deliver kay Saldico Umano at kay Martin Romualdez. So, kung ano yung kanyang nasaksihan, yun lang yung kanyang sinabi. Hindi ito loyal, syempre, sa Ako Bicol Party List, itong si Orly Gutesa. Kundi, loyal siya sa inang bayan. Yun lang yung mga nakikita ko, mga kababayan. Kaya natural, ikaw, empleyado ka ng isang kumpanya, ipagtatanggol mo yung kumpanya mo, lalo na kung talaga nakikinabang ka. Di ba? Parang ganun lang yun, mga kababayan. Mag-aantabay na lang po tayo sa mga susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi, tigit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.